Oh, paring Pepe, pasok ka. Napadaan ka. Eto. Mabuti naman. Ikaw, kumusta ka? Galing kang palengke? Diyos ko, kagagaling ko lang ng palengke at bumili nga ako ng ulam na itong mga bata. Ang seselan. Diyos ko. Hindi ibig kumain ng gulay, ng isda. Panay karne ang gustong kainin ng mga kabataan ngayon. Di katulad nung kabataan natin na kahit gulay, hiningi lang dyan sa bakuran ng kapitbahay o pinitas na tanim ng nanay at tatay natin. Ngayon, Diyos ko, hindi na ibig kumain kapag gulay at saka isda ang ulam. Sinasabi ko nga, hindi biro ang taas ng presyo ngayon ng mga bilihin. Lalo-lalo na ng karne. Hamak mo, 240 ang karne at ang manok. Yung baboy 240. Kalahating kilo pa lang yun Ang manok naman 240, 1 kilo na. Ilang kaming kumakain dito sa bahay at ang pare mo lang ang nagtatrabaho. Ayun nga, at nagrereklamo dahil ang taas-taas na ng ang taas-taas na ng diesel ngayon. Maghapong namamasada, umaga pa lang lumalabas na. Hindi pa rin sapat. Ang inaanak mong si Katkat ay college na. Ang kapatid niya naman bunso ay nasa high school na. Kaya hindi talaga sapat ang kinikita ng kumpare mo Tama ka. Napakahirap ng buhay ngayon. Hindi katulad nung araw na pagka walang pera o walang pang-ulam, pipitas-pitas lang tayo dyan sa bakuran na tinanim ng inay at itay. Tama, mas masaya nung araw. Ngayon, puro gadget na ang mga kabataan. Nako, yan yung si Bunso. Nagsasabihan ko. Tama ka. Panay nakatutok ang mga mata sa cellphone. Sabi ko, maglaro siya. Maglaro siya sa kalsada para, mainitan. Oo, Diyos ko. Pagka naman ang pagsabihan mo ay magagalit. Ang kabataan ngayon. Ibang-iba na sa mga kabataan noon. College na din pala ang panganay mo. Aba. Pagdating pala ng konting panahon na lang pala ay may teacher ka na. Naku. Ganyan talaga ang mga kabataan. Kapag ka napagsasabihan, nagagalit. Kaya nga itong si Katkat, naku, lagi kong pinapayuhan na mag-aral siya ng mabuti na mga kaya naming ibigay sa kanilang kayamanan. Gawa ng ang tatay nila ay nagsusumikap sa pamamasada para mataguyod sila. Sobrang hirap. Nagkakabaon-baon na nga kami sa utang. Pero nakakaraos din naman gawa ng nagtutulungan naman. Ito nga, yung ulam namin ngayon, pinagkasya ko lamang sa kinita ng kumpare mo. Oo, napakahirap magpalaki ng mga bata ngayon. Putis kumare, hindi na i-stress sa pagluluto ng mga ulam. Ako, nahihirapan akong mag-isip kung ano ang papaulam sa mga bata. Gawa ng sobrang pipili. Hamak mo, ayaw ng isda. Nung araw ay kapag may isda tayo ay masayang-masaya tayo, di ba? Oo, Diyos ko. Sobrang siselan ng mga bata ngayon.
O paano pare, magluluto muna ako ha? Nako, Chuck, hinahanap na ni Kumari ang ulam na binili mo. At anong oras na din eh? Magluluto pa siya. O siya, sasabihin ko sa pare mo na dumaan ka dito. Para naman makadalaw naman kami dun sa inyo. Oo, walang problema. O sige. Mag-iingat ka pare.